Hello people around the globe! Welcome again to my channel. This is Janet Coyne Pandanon, and today I will share to you the things that you should not do if you have hyperthyroidism or toxic goiter. But before that, let me thank all my subscribers dahil 400 na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nag-watch, nag-like, at nag-comment sa aking mga videos. At kung baguhan ka pa lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you! Mga kapatid, I'm so excited to share to you the things that you should avoid or the things that you should not do if you have hyperthyroidism or toxic goiter. First, you should not sleep late at night. If you have thyroid disease, you need to sleep early at night. Bakit? Dahil mas lalala ang iyong sakit. At kung palagi kang kulang sa tulog paggabi, mas lalong hihina ang iyong immune system. Most people with hyperthyroidism or toxic goiter have experienced difficulty in sleeping. What you need to do is to keep your room comfortable. Mas maganda kasi kung komportable ka sa iyong kwarto para mas makatulog ka ng maaga at maayos sa gabi. And you should also need to embrace the dark, especially kung may toxic goiter ka, para mas madali kang makatulog sa gabi. Because turning down the lights at night, at least 1 hour before you sleep, can help you sleep early sa gabi. At ang pinaka-importante sa lahat ay you need to put your cell phone down. Yon. Dahil nakaka-distract ang cellphone ngayon, lalo-lalo na kung meron kang toxic goiter or hyperthyroidism. Hindi mabuti kung gabi-gabi kang nagpupuyat sa cellphone dahil mas lalong lalala ang iyong sakit. Kaya you need to put your cellphone down during at night. At kung palagi kang puyat sa gabi, you will not recover immediately. So, you need to sleep early at night. And the second thing that you should not do if you have hyperthyroidism or toxic goiter is you should not carry heavy things. Bakit? Dahil mas nakaka-trigger yung palagi kang nagbubuhat ng mga mabibigat na mga bagay. At kung araw-araw ay nagbubuhat ka ng mga mabibigat na bagay, mas lalong lalaki ang iyong goiter. Kaya you should not carry heavy things. So kung meron kang toxic goiter, bawal na bawal sa'yo ang paglalaba. Kasi sa paglalaba, you need to use your force. At bawal na bawal sa atin ang magtrabaho ng mga mabibigat na trabaho at magbuhat ng mga mabibigat na mga bagay. So, again, you should not carry heavy things. And the third thing to avoid is stress. If you have hyperthyroidism or toxic goiter, you should avoid being stressed, lalo na kung meron kang trabaho. Na-experience ko to before. Nagtatrabaho ko last year while I have hyperthyroidism. Ang laki ng impact ng stress sa aking sakit. Bakit? Dahil mas lumala ang mga symptoms ko. Dahil stress ako, araw-araw pressured ako sa work, at araw-araw pagod ako dahil sa trabaho. Kaya mas lumala yung mga symptoms na na-experience ko before. Pag stress ka, mas lalong lumala yung palpitations na ma-experience mo. At sa mga panahong pressured ako sa work, mas lalong lumaki ang goiter ko. Kaya, kalma ka lang. Huwag kang magpapaka-stress sa mga bagay-bagay dahil makaka-apekto yan sa iyong sakit. The next thing that you should not do is being sad always. You should protect your heart by being happy. Smile, be happy. Huwag kang magpapadala sa mga sakit. Huwag kang magpapadala sa mga problema. Dahil you need to remember that your heart is being attacked by your thyroid. So, the only thing that you can protect your heart is to be positive, to be happy. You need to be positive sa lahat ng mga bagay.
You need to be happy para hindi lalala ang iyong mga sakit. So, yun na nga lahat ang mga bagay na hindi mo dapat gawin kung meron kang toxic goiter or hyperthyroidism. Sana ay nakatulong iyon sa inyo, lalong-lalo na sa mga taong may toxic goiter or hyperthyroidism. Sana ay manalig tayo sa Diyos na darating din yung panahon na tayo ay gagaling sa ating sakit. Dapat wag tayong mawala ng pag-asa dahil nandyan siya palagi to help us. Soon we will recover if also we will discipline ourselves from the things that we should avoid. At dapat rin nating sundin kung ano-ano ang mga ipinagbabawal ng mga doktor sa atin. Dahil kung hard-headed ka at hindi mo susundin yung mga payo ng mga doktor sa'yo, expect na mas lalong lalala ang iyong sakit at hindi ka gagaling agad. Kaya dapat tayong sumunod sa lahat ng mga ipinagbabawal ng mga doktor sa atin. At yun na nga lahat. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like at nag-comment sa mga videos ko. Hanggang sa muli!